guys, gagawa tayo ng moron. Meron ako ditong tatlong wrap ng banana leaves, tatlong package. Mommy, Mommy, what's that for? For moron. Moon? Ang clean tea towel. I-wipe muna natin siya para kasi frozen at saka basa. Daming butas-butas. Bago nyo siya sa apoy, kailangan muna, punasan. Mommy, I didn't have to take that. Like before lunch. Apoy. Okay. That's when I want to help because Mommy don't Close the have puncher, please. Okay, Mom, don't have any more oranges. Look, it opens early in the morning. But how do you get pink calendar? That's from your school. Uli, paper towel naman ang ipunas natin para yung mga sunog-sunog matanggal din. Bukas yung dahon nila. Ewan ko lang kung makagawa tayo nito ng marami. Then, ulitin lang natin yung process hanggang sa matapos tayo. So, gagawa na tayo ng ating moron mixtures, guys. Mixture. Rice flour. Gawin nating 1 and 1/2 cup. And glutinous rice flour. Kung ilang cup yung natin, rice flour, ganun din ang ating glutinous rice flour. 1 cup. Then, lagyan natin ng 1 cup na white sugar. Kung ilang cup yung ating rice flour, ganun din ka dami yung asukal. Then, i-mix natin. Ito yung white mixture natin, guys. So, ito na yung gata natin. I-mix lang natin. Lagyan natin ng tubig kaunti. Ito na yung ating gata. One and 1/2 lang yung gata natin. 2 cup ng gata din. 1/2 cup water. Ayan, ganyan ang ating. So, ngayon gagawin natin ang ating chocolate mixture. Coconut milk matigas, so iinitin ko muna. Kasi malamig dito malamig sa amin. Winter kasi dito. So, unahin muna natin yung Same lang din sa same lang din sa white mixture yung measurement natin. Pero yung chocolate lagyan natin ng cocoa powder kasi gawin parang magiging chocolate siya. Para maging chocolate siya.
glutinous rice, glutinous flour. Yung ating chocolate mixture, lalagyan natin ng 1 and 1/2 cup na brown sugar. Brown sugar naman yung gamitin natin dito kasi ano nga siya, chocolate. One cup. Ito yung kalahati. Iubos natin kasi may extra tayo dyan eh. Cocoa powder. 1/4 cup and then another 1 tablespoon kasi naglagay nga tayo ng extra, di ba? It's 180. Then yung ano natin, yung gata, parehas lang din. Parehas lang. Then mamaya kailangan natin ng butter pag niluluto na natin siya, pagkatapos natin siyang lutuin. Lagay na natin ang ating gata. Dahan lagyan sa kalo para hindi tayo matalsikan. So, 1/2 cups na ang ating coconut milk. Okay lang mag-overmix nito kasi wala naman itong pampaalsa. So, alalay lang tayo guys. Huwag niyong tigilan sa paghalo kasi masusunog yung ilalim. Kailangan halo ng halo lang. Para hindi masunog yung ilalim. Tsaka huwag lakasan sa apoy. Malapit na siya guys. Ano lang yung moron gagawin, matrabaho. Matrabaho siya. Kaya, ano, may order kasi ako guys na moron. Kaya gumawa ako. Sabi ko sa kanya, ano, medyo mahal siya kasi matrabaho. Time consuming talaga guys. Maglaan ka talaga ng araw nito kasi lalo na pag ikaw lang mag-isa. Ay nako, no. Ako pag gumagawa ako nito, ako lang mag-isa. Syempre kasi wala namang ano dito marunong gumawa. Ako lang. Ano, hanggang maghapon talaga guys. Minsan ginagabi pa ako gumawa nito. Pag ganyan na guys, lagyan na natin siya ng butter. 2 tablespoon butter. 1. Unsalted butter ha. 2. Lagyan natin ng extra kasi naglagay tayo ng extra, diba? Extra cup. Ang 1/2 cup. Para pag may sobra sa amin. Hindi mo naman to madaling masira guys kasi ano naman to. Tignan mo, niluto muna natin yung mixture, di ba? Then after natin ibalot, ano pa natin i-steam. Kahit 1 week pa yan sa lamesa nyo, hindi masisira. Kasi yung sa akin, nag-try na ako, 1 week sa lamesa ko, hindi talaga siya nasira. Then nilagay ko sa freezer para aabot ng 1 buwan, 2 buwan. Pero sa amin hindi abutan ng 2 buwan kasi ay nako, pag
mayroong moron, hindi talaga manahimik yung bunganga ko. Kasi gustong gusto ko talaga to na ano, kakanin. Kakanin na to. Hindi manahimik yung bunganga ko. Lalo na pag nakikita ko, ay nako. Talagang hindi ko siya titigilan hanggang hindi maubos. Patuyuin lang muna natin ang butter. Basta ano lang, halo lang ng halo. Mananakit talaga yung ano nyo dito. Mananakit yung braso nyo, kamay. Kaya matagal ano talaga. Kaya pricey siya. Pricey ang moron. May nakita ako sa Seafood City na moron. $2 ang isa. 3 piraso, $5 na siya. Siyempre, kasama na doon na yung tax. So, nagkakahalaga na ng $2 isa. And din ang liit-liit, guys. So, luto na to. Tapos na. Ganyan. Okay na yan, okay na. Hanguin na natin. Tapos lulutuin na naman natin yung ating chocolate mixture. So lulutuin lang din natin to katulad ng white mixture. Same pan lang yung ginamit natin. Suggestion ko sa inyo, unahin nyo muna pagluto yung white mixture para hindi siya mahaluan ng chocolate. Yung ating white mixture. Ihuli nyo yung chocolate kasi may ano nga siya, may color, di ba? Chocolate. Huwag lang din tigilan sa paghalo. So, ayan na yung chocolate mixture natin. Tapos na, tatakpan natin kasi kakain pa ako ng tanghalian bago ako magbabalot. Para tuloy-tuloy na yung trabaho natin. So, ito yung pangtali natin. Tawag nito ay cotton string. Ito din ay ginagamit para sa paglitsyon ng baboy. Kinupit-gupit ko na siya. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-wrap. Dahon ng saging. 1 tablespoon ng ating white mixture. Ano lang natin, lapad. Spread out. Then, 1 teaspoon ng chocolate mixture. Tapos, ganito nyo lang. I-roll. Kailangan lang natin siyang pantayin. I-roll natin. Talian. Cut magkabilang dulo, kabilang dulo.
Next. So, ito na guys, ang ating muron. Nakagawa ako ng 58 pieces. Ayan. Alam nyo ba guys, inumpisahan ko yan ng maaga. Alas 8 ng umaga. Natapos ako ng 3:30. Kaya ayan. Talagang maglalaan ka ng one day dyan pag gumawa ka ng muron. Pero okay naman, sulit yung pagod kasi masarap yung muron guys, as in. So, yun lang guys. Bye. See ya. May ano na ako, may pang-almusal na ako. Yung iba dyan order, yung matitira sa amin. Yan lang, bye.